Dalawang beses po dumaan yan sa authentication. Yung una po, nang nalaman nung nag-authenticate kung sino yung nasa picture, ayaw magbigay ng certificate na walang AI, na hindi siya AI, na hindi siya tampered. Bakit? Kasi may kinalaman sa gobyerno yung kumpanyang yun. Okay? Government-owned and controlled corporation. So nung nalaman nila na presidente ng Pilipinas yan, bagamat dayuhang bansa yan, ayaw na nila magbigay ng certificate, bagamat sinabihan talaga nila si Maharlika na yan ay authentic at hindi fake. Anong ibig sabihin yon? Ibig sabihin yon, even si Maharlika, gumawa ng mga hakbang para masiguro na hindi siya deepfake. Dahil kapag hindi siya gumawa ng hakbang na ganyan at hindi siya nag-ingat, pwede siyang madali ng libel. Pero ito, kung a-apply natin yung New York Times versus Sullivan test, walang willful na pagsisinungaling, no? Dahil she went out of her way, unang-una, para gumamit ng program, kung malaman na deepfake yan, at pangalawa, pumunta pa sa kumpanya na to make sure na authentic yan. Kaya lang, yung unang kumpanya, hindi nga nagbigay ng written report. Meron ngayon siyang hinanap na eksperto na taga LA mismo, taga Hollywood mismo. Alam naman natin ang Hollywood, ayan ang kapital ng film industry ng Amerika. At kapag pinag-uusapan ay mga video, siguro naman yung mga eksperto sa Hollywood ay pwede nating paniwalaan. At yan lang meron siyang report. Mahaba yung report. Kung hindi ako nagkakamali, mga more or less 30 to 40 pages yan. At ang conclusion niya, hindi siya AI, hindi siya deepfake. Meron siyang 3 test na ginawa at doon sa 3 test na yon, doon niya binasa yung conclusion niya na hindi siya tampered, na ang video ay authentic. Now, bakit kami natutuwa na nagsampa ng ganitong kaso? Kasi yung eksperto na yon, ayaw niyang isiwalat sa publiko yung finding niya unless merong kaso sa hukuman. Ibig sabihin, talagang kinailangan na magsampa ang NBI ng kaso laban sa aming dalawa ni Maharlika o di naman kaya si Marcos Jr. mismo magsampa ng libel case sa amin para magamit namin yung authentication. Kasi nakasulat doon sa kontrata ni Maharlika doon sa eksperto na yon, meron siyang non-disclosure agreement except kung gagamitin nga sa legal proceedings. Ngayong nandyan ang legal proceedings, lagot ka Marcos Jr. Mababasa ngayon ng buong daigdig ang katotohanan na authentic ang pulvoronic tape. So maraming salamat. Now, kung malaman ng tao yan na authentic at paniwalaan, kasi eksperto naman yung nagsasabi at 2 beses na nagkaroon ng authentication, plus meron pang computer program na nagsasabi na authentic siya. Kung nagalit ang tao, kami ba may kasalanan nun? Hindi. Kasi yung galit na yon, magbubunga yon sa katotohanan na wala palang kakayahan ang presidenteng mamuno. At ang hihingin nila, syempre, na ang presidente magbitiw. Now, yan ba'y krimen? Hindi. Dahil yung panawagan magbitiw, yan ay karapatan ng taong bayan. Dahil sila ay tunay na soberenya.